Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ganon din sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Delpha. Ibabahagi ko lang ang kwentong katatakutan na magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin talaga sa aking alaala. Total pinag-uusapan din naman ito ng mga tao noon sa lugar ng lola ko. Ibabahagi ko na lang din sa inyo ngayon pero kinakailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan. Dahil sa pamilya lang po namin iikot ang kwento. Yung nanay ko po, sir, at ang isang kapatid na lalaki na si Tio Maning ay ampon lang ni lolo at lola. Kumbaga, hindi talaga namin sila kadugo. Pero dahil sila ang nagpalaki, pamilya na rin ang turing nila nanay sa kanila. Pero yung pag-ampon na yun, sabi ni mama ay may kapalit na ginawaan sa buhay kung susunod sa yapak ng aking lolo at lola. Para hindi na lang tayo mapahaba, hindi ko na lang ididetalye kung paano nagsimula ang pagiging ampon ng aking nanay at tiyuhin. Nagbakasyon kami ng pinsan kong babae ng isang buwan sa aming probinsya para makapagpahinga naman. Matagal-tagal na rin kasi na hindi nakauwi o nakabisita sa aming mga magulang simula nung nagkaroon ako ng trabaho sa bayan sa ibang lugar. At isa pa, nag-away din kami ng aking boyfriend noon. Kaya sabi ko sa aking pinsan, mas mabuti sigurong magpalamig muna. At kung hindi nyo na itatanong, pareho kami ng pinagtatrabahuan. Wala pa naman kaming tinutustusan, Sir Alex, kaya sabi ko sa kanya, magpahinga naman dahil wala namang ginagastusan. So ayun na nga, nang nasa probinsya na ay nakakapanibago talaga ang lugar. Mas lalong tumahimik dahil sa yung mga kababata namin ay wala na rin doon. Ang iba ay may mga asawa na at ang iba naman nasa ibang lugar na nakatira. Makaraan ng ilang araw noon, may isang taong nagpunta sa aming bahay. Hinahanap si mama tungkol daw po kina lola. Nagpulong silang magkapatid. Pupuntahan daw nila ang lola ko gawa ng nagkasakit ito dala na rin ng sobrang katandaan. May narinig akong pinag-uusapan nila noon, Sir Alex, na hindi ko lubos maunawaan. Sinabi umano ng lola ko na gusto na nitong magpahinga dahil matagal na siyang naghihirap at sana ay maawa raw sa kanya ang isang anak. Narinig ko ang sinabi ni Tio Maning, siya na lang daw ang tatanggap. Hindi ko naman alam kung ano yon kaya hindi na rin po ako nagtanong. Ayaw kaming isama ni mama sa lugar ng lola ko. Pero nagpupumili talaga kami ng pinsan ko dahil matagal na panahon na hindi namin nakita ang aming lola at yung napakagandang lugar nila. Minsan na nga lang makapagbakasyon, hindi pa papayagan kaya ayun. Sa huli, pumayag na rin ang aking ina. Kami ng mga kapatid ko, Sir Alex, ay lumaki na hindi kasama ang aming lola. Huling kita ko sa kanya noon pang gumraduate ako ng high school. Ilang taon na yun kaya sabik na sabik din talaga na makita siya. Minsan lang namin nakakasalamuha buhat ng bukod sa malayo ang tinitirhan nila. Ewan ko ba kay mama, kapag bibisita kami sa kanya ay uuwi rin kaagad. Kumbaga, ayaw niyang magtagal sa bahay ni lola. Kapag napasyal kami roon, uuwi rin kaagad pagsapit ng hapon at ni minsan ay hindi talaga kami nakapagpalipas ng gabi sa bahay doon. Nagtataka nga kami dati kung bakit ayaw nila mama dahil malaki naman ang bahay nila lola tapos dalawa pa yun. May pera rin po sila kasi may pag-aaring malawak na lupain na may mga tanim na tubo. Paanan ng bundok ang lugar na yon at wala talagang ibang mga kapitbahay na malapit. Dalawa lang ang nakatirik na bahay, kina lola at yung pinagawa niya para sa kapatid na babae. Yung lolo ko naman po, sir, ay matagal nang namayapa kaya ang kasama na lang ni lola yung kanyang kapatid na babae na pinagawan niya ng bahay. Yung nanay ko naman po at kapatid niya
bumibisita pa rin naman doon paminsan-minsan. At yun na nga, pagdating sa araw na pinag-usapan, sama-sama kaming nagpunta kina Lola kasama ang aking pinsan at ito yung pinakaunang pagkakataon na makakatulog kami sa bahay doon. Pagkarating namin, sinalubong kami ng kapatid ni Lola. Una ay pumasok sina Mama sa kwarto ng lola ko kung saan siya nakahiga at hirap nang makatayo dahil sobrang tanda na nga. Maya-maya noon, pinapasok na rin po kaming mga apo. Nagtaka na lang ako noon, Sir Alex, dahil nung makita ako ni Lola, although hindi na kami nakilala kasi ilang taon ding hindi nagkita, napansin namin si Lola na lumakas saglit habang kinakausap ako. Ang sabi niya, "Ikaw ba ang anak ni Telma?" "Opo, Lola." "Ang laki mo na. Ang bango mo naman." Palabiro ka talaga, Lola. Nangangamoy pawis na nga kami gawa ng medyo malayo yung nilakad namin . "Hindi, totoo naman sinasabi ko. Mabango ka, apo." Ilang sandali noon, pinalabas na kami nila Mama. Yung isang lola naman po namin, Sir Alex, na kapatid ni Lola, ay nandun lang sa kwarto nito. Pasilip-silip, matanda na pero malakas pa rin at maliksi kung kumilos. Ngunit hindi siya masyadong nakikipaghalubilo kina Mama. Sa tingin ko noon ay mabait naman. Laging nakayuko na para bang mahiyain kasi hindi siya tumitingin ng diretsyo sa aming mga apo pati na kina Mama. Pero natakot ako noon nung minsang napatitig siya sa akin dahil hindi kumukurap ang mga mata. So maya-maya noon ay dumiretso na kami sa isang bahay kung saan kami matutulog. Noong kumakain na kami, nagtaka ako sa luto ng aking tiyuhin dahil sobrang tabang talaga, as in walang kalasa-lasa. Oras ng tulugan, Sir Alex, hindi dire-diretso ang aking pahinga. Maya-maya ay nagigising bunsod ng hindi komportable. Yun ay dahil naman po sa hindi amin yung bahay. Ganon talaga ako kapag naninibago sa lugar. 12:00 pasado kung kailan mahimbing na ang aking tulog. Laking gulat ko, Sir Alex, nagising pati Mama ko dahil may humila sa aking buhok sa siwang ng sahig na kawayan. Yung bahay po kasi na yon, may silong ang kwarto. Hindi ko nakita kung ano ang humila sa akin kasi wala naman pong kuryente roon, pero sa tingin ko kamay talaga na mabalahibo dahil sa nakapako po ito nang hilahin ko pabalik ang aking buhok. Di nagtagal noon, nagkagulo naman sa kabilang bahay dahil nawawala umano si Lola. Hinanap nila ito, Sir Alex. Ganon na lang ang pagtataka naming magpipinsan nang matagpuan nila ito kasi nakarating si Lola malapit sa kubo namin, nakaupo sa lupa sa may malaking haligi. So ang ginawa nila Mama, dali-dali nila itong inakay pabalik sa kwarto. Nagugulumihan talaga kami noon dahil nahihirapan si Lolang tumayo pero nagawa nitong makarating sa kubo kung saan kami natutulog. Ang tanong, paano niya nagawang makalabas hirap nga itong tumayo at isa pa hindi man lang namalayan nila Mama. Kung ano-ano na lang ang naglalaro sa aking isipan noon. Bakit may humablot sa aking buhok na tila isang unggoy na kamay at papaano nakalabas si Lola? Sinabi ko kina Mama yung tungkol sa humablot sa aking buhok. Ang sagot lang nila, baka daga na dumaan sa siwang. So kinalimutan ko na lang din yon kasi posible rin naman, di ba? Ang ginawa namin, tinakpan yung medyo malaking siwang sa sahig tapos naglatag kami ng plywood na ginawa naming tulugan. Tapos hindi na namin pinatay ang lamparilla sa loob ng kwarto. Nakatulog naman po ako, Sir Alex. Kinabukasan ng hapon, mag-aalas 6 ng gabi, habang nagluluto para sa hapunan, nagulantang na lang kaming magpipinsan dahil nag-iyakan sa loob ng kwarto yung aming mga magulang. Nalaman na lang namin, sir, namatay na pala si Lola. Sa isip-isip ko pa noon,
Hinintay lang pala ang mga anak bago tuluyang namahinga. May ganun pala, kumbaga parang nakokontrol ang kamatayan. So nung gabi na yun ay hindi sila natulog. Nandoon lang sa loob ng kwarto, binabantayan ang labi ni Lola habang naghihintay sa puneraryang kukuha sa patay, pero kinabukasan pa yun pinuntahan. Pumatak ang 9:00 ng gabi dahil hindi pa inaantok. Dumungaw kami sa bintana ng aking pinsan sapagkat pinagmamasdan namin noon ang napakaliwanag na sinag ng buwan. Nang maya-maya pa, may namataan kaming isang malaking itim na ibon, sir. Hindi lang ako sigurado kung paniki ba yun o ibon. Basta, mayroon itong napakalawak na pakpak at paikot-ikot lang na lumilipad sa ibabaw ng bubong ng bahay nila Lola. Hanggang di nagtagal nun, dumapo talaga ito sa isang punong kahoy at dahan-dahan na gumapang sa sanga papunta sa bubong nila Lola. So kami ng pinsan ko nakaramdam ng takot kung kaya dali-dali naming tinawag sina mama, yung tiyuhin ko, sabay turo sa nilalang na nasa bubong. Ang sagot lang ng dalawa, hayaan dahil aalis din naman daw kaagad yon. Pabirong wika ni mama, wag nang pakialaman dahil namumuhay din. Umalis din naman yung ibon, sir, dahil nung sipatin namin ng pinsan ko ulit sa ibabaw, wala na ito. Subalit nung nakaburol na si Lola, anay balik talaga ng nilalang na yon at paikot-ikot lang na lumilipad hanggang sa mawala. Pagkaraan ng ilang araw matapos ang libing ni Lola, sa mga sumunod na gabi noon, dito nangyari ang isa kong karanasan, Sir Alex, na talaga namang nagpakilabot sa amin ng aking pinsan. Yung kwarto na tinutulugan namin, sir, bukas ang ibabaw na bahagi ng pintuan ng mga dalawang dangkal. Kung hindi ako nagkakamali, pero mayroon namang kurtina na kulay puti kaya kahit papano ay natatakpan din ang bukas na bahagi. So ngayon na nga, pagpatak ng mga 2:00 ng madaling araw, nagising ako ng walang dahilan. Basta parang nanaginip lang ako noon ng pangit, tapos ay nagising na. Magtatalukbong na sana ng kumot, ngunit napansin kong gumalaw yung kurtina ng pintuan kung kaya natuon ng aking atensyon doon dahil parang may kamay na humihila rito. Di nagtagal, dahan-dahan na bumuka yung kurtina, Sir Alex, sa ibabaw. Hanggang sa ilang sandali lang, nasilayan ko mismo ang dalawang malalaki at mapupulang mata na sumilip sa amin habang nakahigang natutulog. Pinasok pa nito ng bahagya ang mukha upang makita kaming lahat. Kaya sa sobrang hilakbot, Sir Alex, napatili talaga ako na may aswang kaya nagising kaming lahat. Iyak ako ng iyak noon, labis ang takot dahil nakilala ko ang aswang na sumilip. Sigurado akong ang kapatid ni Lola dahil sa malaking nunal nito sa gilid ng mata. Tugmang-tugma talaga, pati na yung korte ng mukha. Aswang talaga, Sir Alex, dahil sa bukod sa nakakakilabot ang mukha, lumutang ito. Yung pintuan ay hindi abot ng ulo ng tao sa ibabaw dahil medyo mataas yon. Hindi rin pwedeng maglagay ng upuan sa baba nito o kahit na anong pwedeng patungan buhat ng hagdanan naman yung bahagi na yon. Papanong umabot yung ulo niya sa tuktok, diba? Ibig sabihin lang po nun, lumutang talaga si Lola. Kinabukasan dahil sa hilakbot, nagpumilit kaming umuwi sa amin kaya nagpaalam na rin si Mama sa kapatid niya at sinamahan kami. Ang naiwan na lang doon ay si Papa at yung tiyuhin namin at asawa niya. Matapos ang pangyayaring yun ay nalaman namin ang kwento tungkol sa pamilya nila Lola. Inamin ni Mama, sir, parehong aswang daw yung lola namin. Kaya nga raw ayaw niya kaming sumama roon sa bahay nito ay dahil baka makakita kami ng hindi maganda. Nung unang panahon, pagkukwento niya, mga bantog daw talaga at mangtas na aswang ang dalawa.
Yun ang isa sa dahilan kung bakit nagpakalayo-layo ang aking inay pati na yung kanyang kapatid. Yung pagiging ampun daw nila sir ay may kapalit pero hindi sumang-ayon ng aking mama. Kung sino ang susunod o tatanggap sa pagkaaswang nila lola, siya ang magmamana ng malalaking bahagi ng lupain nito sa lugar na yon. Ngunit yung nanay namin hindi talaga tumanggap. Ang sabi niya, kahit wala siyang makuhang mana ay okay lang. Yung tiyuhin namin na si Tito Maning, siya ang tumanggap Sir Alex kung kaya kaniya ang napakalawak na lupain ni Lola. Doon lamang ako naliwanagan tungkol sa pinag-uusapan nila dati kung sino ang tatanggap. Yun pala, ang binhi ng pagkaaswang. Ang mga aswang pala sir, kwento ni mama, kapag hindi maipasa ang itim na bertod na hawak nila, magdudusa sila. Kahit butot balat na lang, hindi mamamatay kapag hindi naipasa ang binhi. Totoo yan sapagkat nandun kami ng aking pinsan nang isalin ang sumpang ilang henerasyon ng pinagpasapasahan. Bagaman hindi namin nakita ng harap-harapan, ang pag-amin ni mama ay sapat ng katibayan na totoong isinasalin ang pagkaaswang bago sila lagutan ng hininga. At isa pa, dinig namin ang kaganapan na yon. Matapos nun Sir Alex, nalaman ko na lang nang makabalik kami sa bayan kung saan ako nagtatrabaho. Magdadalawang buwan na pala akong nagdadalang tao. Hindi ko lang namalayan kasi hindi regular yung aking dalaw. Nang dahil doon, naalala ko ang huling katagang sinabi ni Lola na mabango raw ako. Ibig palang sabihin nun, may sanggol sa aking sinapupunan. At kaya pati yung kapatid niyang isa ring aswang, panay buntot sa akin ay dahil sa nakakaamoy din pala ng malalangkang amoy ng bata. Ang hindi ko lang makakalimutan sa kanya ay nung nasilayan ko ang mukha nito na sobrang nakakagimbal talaga. Simula nun Sir Alex, hindi na talaga kami bumalik sa lugar nila Lola. Hindi rin kasi talaga nagka-interest ang aking mga magulang sa yaman kapalit ng pagiging aswang. Aanhin mo yung ganon, mamamatay din naman tayo pagdating ng panahon, di ba? Magdudusa ka lang at malamang sa malamang mapupunta ka pa sa lugar na kung tawagin ay impyerno. At dito na po magtatapos ang aking maikling kwento. Hanggang sa muli, Adelfa ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.